Well, init, in terms tag-init? of ano nga ba yung lugar na inaasa natin na posibleng makaranas ng matataas na temperatura, ilang bahagi ng Northern Luzon. Lalong-lalo na yung mga nasa low-lying area. Kumbaga yung below sea level ang location at malalayo po sa mga karagatan. Kumbaga yung concentration ng init ay most likely will happen to these areas. Like for example, itong Tugigaraw, all-time high sa history ng records ng Pag-asa. Tugigaraw po ang pinakamataas ang antas ng temperatura. And then other parts of Northern Luzon, for example, Dagupan. Pwede rin sa Metro Manila, no? Inaasahan natin na posibleng umabot yung forecast temperature natin around 39 to 40 degrees Celsius. At sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at ng Mindanao. Lalong-lalo po yung mga lugar na malayo po sa mga karagatan. Bakit ganun po, Sir Chris? Bakit yun ano bang paliwanag doon? Bakit doon sa mga areas na yun talagang nagpipik yung init? Well, unang-una, gaya nga po nabanggit natin yung topography. Kung ano po yung features ng lugar na yon. So, for example, itong Tugigaraw area, parang nasa gitna po siya ng batya. Yung local topography niyan, surrounded by different mountainous regions. Tapos nasa gitna siya. So, likely, yung concentration po ng init nandun sa mas mababang lugar. And then, bukod pa sa medyo may kalayuan nito sa adjacent bodies of water or dagat. May mga ilang lugar naman na posibleng makaranas din ng mataas ng temperatura because of what we call the urban heat island effect. Or for example, highly industrialized yung lugar, maraming concrete structures, so ang tendency sa the early part of the day, mag-absorb ng init ng galing sa araw, and then in the afternoon ay i-give off. Kumbaga, sisingaw naman. Yung init na na-absorb, yung excess na init na na-absorb, na magko-contribute sa mas mainit na temperatura kumpara sa isang lugar na kukonti lang ang konkretong istruktura. Ganyan yung sa Metro Manila. Yes, yun yung example kung bakit usually Metro Manila is hotter during the afternoon compared to the surrounding provinces. Yung surrounding provinces natin, hindi pa ganung highly urbanized. Marami pa pong shaded areas, halaman, puno, kagubatan na untouched. While Metro Manila, what we call a concrete jungle. Talagang napakarami na ng mga concrete structures, napakadalang na lugar na makikita nating shaded areas, naturally shaded by trees and natural structures. So, yun, isang factor din po yun kung bakit nakakaranas ang ilang lugar, including Metro Manila, ng mas mataas na temperature pag panahon ng tag-init kumpara sa mga surrounding areas. At magko-contribute din ba doon, Sir Chris, yung kasi Metro Manila is napakaraming sasakyan eh. Well, possible din po yan. Dagdag na rin po niya, no? Aside from the topography, yung exhaust, maraming sasakyan, of course, alam naman natin. So, ilan lamang yan sa mga local factors na pwede rin makadagdag kung bakit mas mainit sa isang lugar compared with the not so highly industrialized po or yung mga rural areas na tinatawag natin. So, we're facing na yung El Nino, yung tag-init. Ano ba ang oras talaga? Kasi kung halimbawa, ang magiging isipin ng kababayan na mainit, di na ako lalabas. O may oras ba na doon tayo uiwas muna tayong lumabas? Well, sa ngayon po, bagamat walang El Nino, pero dahil nga papasok na tayo sa panahon ng tag-init or nandito na tayo sa panahon ng tag-init na ating bansa, normally nararanasan natin, Benedict, yung mainit na temperature in between 12 to 3 in the afternoon. Pero minsan pwedeng around 4 o'clock. So magkaiba yung Sir Chris, no? Parang iba yung init dahil direct sunlight kesa naman yung init ng singaw naman. Yes, parang na-amplify nung surrounding nyo yung actual na init na nararamdaman nyo, especially during the latter part of the day. Dagdag pa dyan, pag panahon ng tag-init, yung hangin po natin, mataas ang moisture content. So, kung mapapansin nyo, pag panahon na ng amihan, for example, yung later part of amihan this year, yung January, February, kahit maaraw sa tanghali, maglakad tayo, may nararamdaman tayong init, pero hindi tayo pinagpapawisan. Kasi hangin natin noon dry. So, ang tendency, kung may lalabas man na pawis sa katawan natin, automatically, ma-absorb nung hangin sa paligid natin kasi dry pa yung hangin eh. Pero pag pumapasok yung panahon ng tag-init sa ating bansa, mataas na yung moisture content. So, pag pinawisan tayo at yung hangin natin, mataas ang moisture content, hindi siya agad-agad makakahalo sa hangin. Yun yung nagiging dahilan kung bakit mainit at malagkit, maalinsangan yung pakiramdam natin pag panahon ng tag-init. Yung length po ba, Sir Chris, nagbago na rin? Length ng tag-araw or yung nararamdaman nating init? If you're talking about the number of hours, yes, magiging mas mahaba na yung oras ng daytime kumpara sa nighttime. Pero yung usual naman na yung buwan. Yung buwan. Yung buwan. Habang pumapasok habang patuloy itong panahon ng tag-init, mas magiging mahaba yung bilang ng oras sa araw kumpara sa gabi.
Kaya mas mararanasan natin in the coming days, posibleng mga around 5:30 pa lang medyo maliwanag na or maliwanag na sa ilang lugar. As opposed to nung panahon ng amihan na halos 6 o'clock na Madilim doon na. pa lang nagsisimulan lumiwanag. No? Tapos mabilis din So, dumilim. yes, mabilis din dumilim, no? Yun isang manifestation, senyales na kapag mas mahaba na yung daytime hours natin, nasa panahon na po tayong tag-init. Ngayon, kapag panahon ng amihan, very obvious naman na mas mahaba naman yung oras ng gabi. Naalala ko, Sir Chris, nung bata pa tayo, di ba, meron tinatawag na unang ulan sa Mayo. Meron pa rin bang ganun? Nangyayari naman po yun karaniwan kasi kapag umulan, kahit panahon ng tag-init, ito po ay dulot naman ng mga localized thunderstorm. Kumbaga yung umaga ang init ang alinsangan, tumingin ka sa labas, sa ulap, makita mo yung ulap parang bulak lang, puti, ang konti lang. And then pagdating ng tanghali, hapon, makita mo yung parang bulak na umaga na ulap. Bukod sa matangkad na, mataas na yung vertical extent, medyo dark colored na yung base, yung pinakang babang parte. Yung nabuo na yung thunderstorm cloud na yun. Pag panahon kasi ng tag-init, kung tayo po ay familiar sa water cycle, mas na-enhance yung tinatawag natin na water cycle. Yung hangin na mataas ang moisture content, agad-agad na pumupunta sa, mainit tong hangin na to, no? Pupunta sa malamig na part ng atmosphere, magkakaroon ng ulap, and then later, magiging ulan. So, panahon ng tag-init, mas nagiging enhance yung ganitong water cycle. Kaya kahit panahon po ng tag-init, bigla tayo nakakaranas ng pag-ulan lalo sa dakong hapon ng gabi. Usually short duration lamang naman po. Hindi naman tulad ng mga pag-ulan na dulot ng habagat or ng bagyo. Saan po mga area posibleng maranasan yung mga localized thunderstorm? Karaniwan po, pag ganitong panahon ng tag-init, kahit saan parte ng ating bansa, pero usually, malaki rin ang factor kung medyo malapit tayo sa mga coastal areas, mga ganun po ba? Or sa naninirahan tayo na malapit sa gilid ng bundok dahil hindi lamang yung init ang isang rason kung bakit yung mainit at moisture-laden na hangin ay pupunta sa ating atmosphere. Meron din tayong dyan tinatawag na yung sea breeze. And then, yung kapag tumami hangin sa bundok, then tendency ng hangin is pupunta rin po sa malamig na bahagi ng ating atmosphere. So, yung mga areas po na yan ay karaniwan mas malaki ang chance na makaranas ng mga localized thunderstorm. At may factor din po ba, Sir Chris, yung wind direction? Kasi Yes. maaaring dito nabuo pero hindi dyan babagsak. Tama po. At doon naman sa heat index, kasi madali lang sabihin na basta mainit. Pero paano po ba sinusukat yung heat index? Paano nalalaman yung heat index? Ang heat index naman po, ito yung computed value na tinatawag natin na yung actual na nararamdaman nating init. Kapag pinagsama natin yung dalawang factor. Yung actual na temperature na nasusukat ng thermometer at yung moisture content ng hangin. So, mas mataas ang moisture content ng hangin, posibleng mas mataas yung heat index natin. Yun nga yung binabanggit natin kanina, no? Yung mainit malinsangang panahon kumpara sa panahon ng amihan dahil nga mataas ang moisture content. So, kapag pinagsama natin yung mataas na temperatura, mataas na relative humidity na tinatawag natin or yung moisture ng hangin, no? Yung magiging actual na computed mong temperature, yung heat index na tinatawag, ay magiging mas mataas sa nasukat ng thermometer mo lamang. For example, nasukat ng thermometer natin ay 36 degrees Celsius. Pero meron tayong relative humidity of a particular value, usually in percentage. Ngayon, i-computein po natin yan. Yung magiging actual na naramdaman ng katawan natin, hindi lamang po 36 degrees Celsius. Maaring 38 degrees Celsius, maaring 39 degrees Celsius pa. At yung actual na nararamdaman nating init ay pwede po magkaroon ng implication, maka-apekto sa comfort level ng isang tao. Lalong-lalo na po ng mga senior citizen or ng mga kababayan natin na may mga medical issues. They have may dinadalang sakit or so to speak. Nabanggit niyo po kanina, Sir Chris, yung 10 to 3 kumbaga, yung crucial time para diyan sa init ng panahon. Pero within that period, ano yung peak ng heat index? Karaniwan, naitatala natin around 3 o'clock, mga ganon. Sa dulo na. Dulo. Pero minsan, nag-extend pa po. Minsan, naitatala pa natin ng 4. Kasi depende nga, hindi lamang kasi yung init at saka moisture content ng hangin. Sabi nga kanina, yung topografiya, yung direksyon ng hangin, maaring maka-apekto pa rin sa actual na masusukat po natin na temperature. So that is why, hindi sabay-sabay na kapag alas 3 ng hapon, sabihin na natin, alas 3 ng hapon na itala dito sa Science Garden, Quezon City na ito yung pinakamataas.
Not necessarily the same as with the other weather stations na located in the other parts of our country at the same time. Kaya nilalagyan nyo na specific area. Yes, Nandito lang nilalagay naramdaman natin yan. a specific area, a specific time. But likely, kung i-average natin, yun talaga yung mga oras in between 12 to 3 natin may posibleng may tala. Kaya nga po, pag panahon ng summer, inaabisahan natin yung mga kababayan natin na as much as possible, avoid any necessary outdoor activity. Mga ganong oras. Yung kasagsagan ng init. Kung hindi naman po maiwasan, sumilong from time to time, keep themselves hydrated, at saka wear protective clothing, magsuot ng sombrero, or light-colored clothes para ang tendency sa i-reflect instead of i-absorb. Kasi yung mga dark-colored, mas na-absorb nila yung init.